10% pa lang naman sa ating mga palayan ang nabibigyan ng irigasyon. Kung bibigyan ng tuon ng pansin lalo yon at ginagawa naman ngayon, na paumpisa na ginagawa ngayon, maaari kasi yon na magdodouble ang production mo. Na later on can cope up with the needs ng ating bansa. Wag na pong bigyan ng DAR ng permit yung mga nagko-convert na yun ng lupa para yung inaani natin makasapat sa ating mga Pilipino. DZWB #1 sa Mega Manila. The term of the President and Vice President, which shall end on June 30, 2022, shall not be extended. And we set the first national, regional, and local elections under the new Constitution to be held without postponement on the second Monday of May 2022. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa. May pamamaril po naganap dyan sa Luzon ng Antipolo. Ang oras po natin, alas 9:08:30. Benji Liwanag, ano nangyari dyan? Pasok! Tay ang isang 38 taong gulang na lalaki maraming pagbabarilin ng riding in tandem sa Antipolo, Rizal. Kinilala ni Region 4A o Calabarzon Director Chief Superintendent Edward Carranza ang biktimang si Melchor J. Panday Rel. Ito'y residente ng Barangay San Jose, Antipolo City. Batay sa ulat, pauwi ng biktima nang biglang may sumulpot na riding in tandem at walang awang pinagbabaril hanggang sa mapatay ang biktima. Naisugod pa ang District Hospital si Panday Rel pero idineklarang dead on arrival na mamanggamot agad na nagsagawa na ng investigasyon ang mga kagawad ng Antipolo City Police. Hindi pa rin malaman kung ano ang motibo ng naganap na pammaslang. Ako si Benji Liwanag ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio DZWB. DZWB Last Report. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Sino? Ang ano? Nako. Bakit? Ito. Andak ko na. Bungad pa lang, nako na kagad. Nako. Nako. Ang lutong, oh. Nako. Sinong? Sino ano? Ito sinong government official ang nagparapol Nako. sa kanyang Pati ako, napanako. high school homecoming reunion? Okay. Nagparapol. Galante, Ito complete with accommodation to pati pocket money. Nagparapol ng 20 round trip airline tickets. 20. 20. Sus, Mariosep. Ang hindi tayo sigurado kung natupad kasi 20. 20 round trip airline tickets. Hindi talaga, hindi lang. Ito Hindi complete nga. with accommodation and pocket money. Papunta saan? Walang nakalagay. Pero high school homecoming reunion niya to. High school? Oo. High school saan eskwela? Wag na nating sabi eskwela Saan matatakpuan yung eskwela nila, yung high school nila? O yan. Okay, saan Ayan. ang high school? Ayaw mo sabihin kung ano, saan? Wag na muna. Bakit? Parang dun no? Tapos, Saan yun hindi, dun? ito, may karugtong ako dito. Sige. Bay, hilig yata rito magparapol kasi nagparapol din ito sa isang sa isang golf tournament. Pero, ano din to, round trip ticket to sa Amerika. Oh? Wow! Pero, May-ari ba ng airline yan? Ha? hindi ko alam. Dalawa lang papipilian dyan. Tan o Gokongwei. hindi Meron sila pa pala government isa, Fernandez. official. Yung Air Asia. Malaysian yun, si Tony Fernandez. Pero, ang matindi rito, hanggang hindi, sabi mo, government official government pala yan. official, nung kukunin na nung golfer, nanalo. nung golfer, Yung nanalo, sa rapol. hanggang ngayon, ay parang tinatakbuhan.
Bakit? Pinagtataguan? Wala eh. Pinagpasahan na eh. Ito yung sa golf tournament? Sa golf tournament. Pero yung sa reunion, O yung reunion, 20 sa high school niya sa Mindanao, Sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Anong lungsod? ang... Aba, Sa bakit? Buanga? Teka muna, linawin ko lang sa Cagayan de source Oro? natin. Uy, may martial law sa Mindanao Sabi ko, Iligan. Excuse me. Excuse me po. Cagayan de Oro. ba't ganon? High Davao, school. Pero ang eskwela General niya Santos, may college. Dipolog. Ano? High school, pero ang pangalan ng school parang may college. Oh, pwede, ba yun? pwede. Yes, yes. Para tuloy-tuloy Tulad sa nung araw, college. kami, De La Salle College ang tawag, hindi pa universidad. Mm. O, di ba? May grade school, may high school, may college. O yan, college. Saan sa Mindanao? Sa Mindanao! Yan! Northern... Hoy, source! Source. Nakikinig yung source, oh. Oh, sige, source. Sumasagot si source. Patike. Kilala mo si source. Pakitext nga kay Arnold. Kay Mike, kilala mo rin. Ah, ganon? Oo. Oh, source. Text Source, mo. wag mo text kay Mike. Text mo na rin sa akin, source. Oh, naghihintay yung telepono ko, source. Ayan, pakita ko pa sa ebidensya. Ayan, oh. Source. Ayan, oh, nakakonekta pa. Oh, ayan, oh, nakacharge pa. Oh, ayan, oh, source. Wag mong Oh, text ito si na, ito Mike, na. ha? Ako, tumunog ang cellphone ko. Patay kang bata ka. Walang hiya, wag nasa lubong kita. Ano? Wala. Tama. Saan yan, source? Kilala ko si source mo? Kilala mo si source Bakit mo. ko kilala si source mo? Ah. Ha? Bakit ko kilala si source mo? Kung kilala mo at kilala ko, tawag doon common friend. Sino nga? Yung source? Oo. Hindi ko pinapahila. Hindi, sa akin mo lang sabihin, bulong mo. Pag tinanong mo, sino yung source? Sino yung source? Sotolo. Ganun Alam mo ba yung yun? Sotolo. Ang Sotolo Si ay... Tito Sen ang source mo? Hindi, yung lolo niya. Yung lolo niya. Patay na yun. Kaya nga. Oo. Ano ang Sotolo, Miguel? Vicente rin pangalan General nun. Enriquez, ano ang Sotolo? Ang mga mamamahayaga Yeah. hindi pwedeng pilitin ibunyag kung sino ang kanilang source. Yun. Yan ang sotolo. Sotolo. Yan yun, no? Yung lolo niya. Oh, yan, no? Alam ba ang lolo ni Tito Sen tigasin yan? Oh, tiga. Ano ka mo? Tigasin. Oh. Siya lang ang pwedeng magsigarilyo sa hospital- session hall. May, May kuha pa yun, may ospital sa Cebu, di ba, nakapangalan sa kanya? Vicente Di ba? Soto. Tiga Cebu yung mga Soto. Yun ang yung ano. angka ng mga Soto. Teka muna, ba't ba napunta kay Tito sa inyong usapan? Siya ba source mo? Hindi, Sotolo Hindi, kung siya source mo, mamaya magte-text Ay, sa hindi. akin yun. Hindi siya ang source. Tito Sen. Busy na yun eh. Busy na si Tito Hindi, Pres. pag ganitong oras ng umaga, nagmo-monitor yon para alam niya yung mga nangyayari. Bilang presidente ng Senado, kailangan updated siya, di ba? Oh, yan, sige. Oh. Oo. Sige, sino yan? Sabi ng source ko, why Sir Mike? Wag mo ngang i-text. Ang tawag sa akin ng source mo, Sir Mike. Sir Mike. Kita mo, may respeto. Salamat naman sa paggalang. Kami rin naman, Boss Mike. Boss pa nga ako eh. Tigilan Boss mo nga Mike. Ako, tigilan mo. Perang nga niya, ano ito? Cellphone mo ba ito? Batok ko sa cellphone. Boss Mike. Tigilan mo nga ako, Arnold. Bakit? Askaran ako sa'yo. Oo, Miguel. sige, yun. Sige, tapos. Bilang naging Tuloy mo natural. na yan, pwede Miguel. ba? Kung saan mo dinadala Ayan. usapan eh. Kaya nga ito, Government nilinaw ko. official yan. O, yung iba, nakahilam po nakapagbukas. Sabi niya, ano yung sino mo? Sorry. Ito, Phil, ha? Manila Bulletin, nakikinig si Phil. Si Neil. Sino itong government official nagparapol 20-round trip tickets complete with accommodation and pocket money sa kanyang high school homecoming reunion. Pero may isa rin siyang pinarapol sa isang golf tournament, pero hanggang ngayon hindi pa nakukuha yung ticket. Ayan. Siya ay Babae ba yung government official na yan o lalaki? anong nangyari sa atin? Oy, may may nanghula o yan o. Ano? Siya na naman. Kahapon to eh. Oo. May nabasa ko online tungkol dito kagabi. Ganon? Grabe, no? Grabe pala mas yun. dagdag pa yung info mo? Oo, yung mga malalaki katawan. Grabe. Ay, Patay. yun. Imbestigahan din yun. Imbestigahan din yun. Kasi, lang yata lang, kung totoo. kaya pala gusto-gusto sa Pilipinas, libre lahat. Nabasa mo ba yun? Dollar. Ang lalaki, yung Yung pa, kontratang matindi. pinasok, dollar. Oo. Dolyar. Baksak ang piso ngayon. Patay tayo yan. Lugi agad tayo nun. Yes. Oo. Tapos tayong mga... Teka muna, ang nahalata katawan ko. ni pandayat, hindi man lang kinuha. Katawan na, Pandayat. natin? Natin. Walang Katawan muscle. natin, pang diet? Oo. Wala tayong muscle eh. O sige na, ano, Mm. saan mo dinadala usapan eh? Yan, sinigurado official ko ng source na bakit ko naman siya Why would I text him?
Thank you, source. Because I need the information. Ay, ano naman? Pa-English ka pa. Sino bang source na yan? Maninilip ka na naman. Inglesero Ay, yan. na-monitor mo ba yung sino? Hindi. Ah, Babae sige, ba yan, okay. lalaki? For the sake of... For the sake ito of na, art. ito na For naman. the sake of Soto Law. Oo Pangatlong nga. ulit na yan. Oh. Sige, tira. Sinong government official ang nagmudmod namigay 20 round-trip tickets Asan tayo no? sa hindi natin naka-alumni. Mga Reunion, taga-alumni. homecoming Oh. nung kanyang eskwelahan sa Mindanao. Okay. Mindanao. Oo. Sa Pero ito, Davao? pre-accommodation. Pre-accommodation. Pero may isa ring nabalita nung golf tournament na namigay din ng round-trip ticket. Pero ngayon hindi pa nakukuha. Oh. Pinaikot-ikot yung golfer na nanalo. talaga? Oo. Galing round trip ticket, Round pati trip ticket. accommodations. Gusto ko siya maging friend. Lalaki yan? Ambassador Kirol. Wala Ha? siyang hula. Ang sabi niya, bitin na ako. Oo nga eh. Sino yan? Si Ambassador Kirol. Teka Diyan ka muna. lang, Amba. Vidal. Baka naman pera niya, mayaman siya, di ba? From his own pocket. Vic, wag mo i-text ha. Kilala na ni Vic, pero wag mo i-text. Baka mamali si Mike. Civic ba source mo? Hindi. Mga nanguhula ito. Ikaw, Sino Vic, yan? pag may... dali mo, Nag-public Vic, apology siya. Wag na. Pa-weekend tayo. Wag. Oo nga. Ayoko siyang mag-public apology. Alam mo ba, may mga balita, yung mga kahapon na sa Wala pa, radyo lang wala pa nakikinig. Ano? Pero nung nag-public apology si Mike, nag-on ng TV. TV? Talaga? Gusto lang makita Para yung... mapanood lang Hindi, ang public gusto lang apology. makita yung sincere. Ako, tuwan-tuwa, oh. Grabe. Sila, Ay. sila, hindi ako. Ba't ang tawa mo? Lutong. Uy, tignan mo to, may alam to, trip to Jerusalem, ang hindi ko alam. Sa yung, Baka iba pa to eh. yung 20 ticket na round trip papunta Grabe saan? Hindi nagate. Baka Source? naman papuntang Laguna lang yun. Round trip ticket sa bus. Hindi, ito Linawin eh. mo nga, Arnold Oo, ito Fabio. eh, yung source. Pwedeng round trip ticket sa bus. Oo, saan Pwedeng ang- round trip ticket sa saan- barko. Hindi ba? Saan? Oo. Ito nga, Sa saan aeroplano, ang saan ba yan? destination? Airline eh. Airline. Oo. Oo. Saan ang destination? Local, domestic flight, o international flight? Correct. O regional kung tawagin. Yung regional, yung mga Hong Kong, Taiwan, Bangkok, yung mga ganun lang. Para i-text na Singapore. tayo nung mga nandun sa homecoming. Homecoming. Yung mga Ni-raffle? Benji! Ni-raffle? Ni-raffle eh. 20. Eh syempre, government official siya. Baka siya yung pinaka... Basahin mo yan. Ma- Hindi po mangyayari yan. Igan, good morning. Pwede mo bang maging guest si na Mike at Tita Babe sa... Well, ako, Twak. sa wagas okay na. Pero sa twak, sa anniversary namin. Sa anniversary namin. Anniversary nyo ano? Baka pagbigyan tayo ni Tita Babes. Oo. Kakanta si Mike. Ay, hindi Kamusta? Sige pa. Ayan. Abroad yung tickets, pero hindi Abroad. specific. Oo. Pwedeng ticket sa MRT yan, natirik ng tirik. Hindi. Hindi na. Okay, oo. Ito. Ah. Nagpaalam ako kung pwede ko i-mention yung Pwede. school. Okay. Para, Okay. di ba? Yan, Okay. sige. Humingi pa ho ako ng Sa ano ba yan? Taga saan ba siya? pahintulot Sarangani. sa source. Sarangani ba General yan? Santos. Sa Sarangani ba yan? Teka muna, ito bang government Baka official na ito? manonood, may laban, di Teka ba? muna, Oo. anong sangay ng gobyerno siya? Hudikatura, legislatura? Executive. Ay, Executive. mali. Hindi. Executive eh. Hindi Oo. na siya. Ba't nawala si Andoy? Andoy? Ay, Alam mo, wag daw ibigay yung school. hindi Baka si Manny Pacquiao. ano. Grabe si Manny Pacquiao. Ano yung naglalako ng Ha? ice cream ba? Yung binigyan niya ng bahay? Doon sa Kwan, sa Oo. General Santos ba yun? Oo. Oh, No? Hindi siya. Oh, dahil sa Hindi siya. ehekutibo daw ito eh. Oo. Ang pinamudmud ba ay galing sa sarili niyang namang bulsa dahil siya ay nuknukan ng yaman? O Magandang Magandang tanong. tanong yan. Magandang tanong. yan. Alam mo Lalaki naman ba ako to, magtanong. babae? Maganda rin tanong yan. Oh, sagutin mo. Lalaki. Humihingi po ako ng... Sige, public apology. Public apology ka? Bakit? Hindi ko masasagot kung babae siya o lalaki. Bakit? Uy. Naks, dapat sincere, ha? Aral mana sa akin ni Ama. Mm. Hindi po. The face. Look at the face. Sincere yan. Cartoons na cartoons ang dating na mukha mo. Caricature ba? Caricature. Sinasalaula nyo yung public apology. Hindi. namin pa-public Hindi namin maaaring gawin yun. Itsuran to si Arnold. Ganun ako magsincere. Magawa Ganyan siya pa ng mukhang mag-apology. Tingnan mo yung mukha. Alam, pakyut. Mingo pa ang payo. Wet your lips.
wet your lips. Humingi po akong opo nga eh. Bakit May nga ganun pa. Bakit nga yung mga pakit, Diba? gumaganyan ng mata, no? Humingi po ako ng pauman eh. Bong Revilla, ganyan ang mata eh, di ba? Di ba ganyan ang mata Ayoko, ni Bong Revilla? baka mapunta ako ron. Ay, Senator. Hi, Senator Bong. Senator Bong. Belated. Tagal-tagal na belated pa. Sino yan? Naliligaw na ang usapan. May bigote ba yan? Walang bigo. Walang bigote. Bilisan mo. Echo! Ba't may etyo? Bakit e-echo? Public apology, may etyo? Putuli mo, Echo, hoy. Wag mo, ba't may etyo? Di ako kakanta. Humingi po ako ng paumanin dahil sa pambibiting ko sa buong sino. Yan, nilahat ko na. Ay. Maraming salamat po. Ay. Pero ito ay ang pinakamahalagang impormasyon na medyo dapat nabitawan ko kanina pa. Miguel, Oh. itong pangyayaring to ay naganap 1 linggo bago siya tinanggal sa pwesto. Naku. Hindi niya alam ngayon paano bawiin. Kaya nga siguro yung golfer hindi Paano alam niya? paano gagawin dahil Paano ang habulin, sinasabi wala na raw sa pwesto. Ay, pero yung ano, commitment yun. Yung di ba? 20 na pinaraffle niya na ano. Hindi, na wala bigay. akong balik. Teka, ito. Yung source. Ano ba, pledge lang ba yan o talagang meron ng mga ticket na dala, di ba? Ito. Naibigay ba? Na ibigay ba yung 20? Kasi... Yan ba ay pledge o talagang Ito, actual? text ko. Ito, walang bawas to. Naibigay ba? Kasi yung sa Igan Cup, hindi eh. Ay, Ay, may commitment I'm sorry. din sa'yo. I'm sorry. May pledge din sa'yo, hindi nabigay. Actually, hindi na... Ito, for the record, hindi namin siya sponsor. Oh. Kaya lang nung time na ginagawa na yung raffle, may nag-commit. Excuse me. Yes, sir. Miguel. Sir Mike. Nasaan yung public apology? Pinakasan mo yung music. Ay, kanina pa. Tapos na. Tapos na, Miguel. Are you with us? Are you with us? Humingi ka ng apology. You're not with us. Pinasa ko yung text na Like, please lang po kayo. nawawala ako sa wisyo eh. Ay, talagang mawawala ka kasi ang text ay... Ali, ang text. Sir Mike, please. lang. Wala pa tayo dun. Huwag kayong kakanta. Bakit? Madami po akong sampay. Ay, hindi. Kakaubulan. Pangako. Kakaubulan. Mamaya ho, ang balitawid namin kakaiba. Talagang out si Mike. Di ba? Ano ba yung out Out ka? si Mike. Hindi kasama siya. May Oo, papel siya. may papel ka dun. Hindi pa nakakarating sa Hindi pa akin. nakakarating sa'yo, pero may papel ka ron. May papel ka dun. Oo, ikaw ay bahagi ng balitawid naman, syempre. Penging ang clue, ano ang letra sa unang letra? Ang unang kanyang pangalan? Sa pangalan at apelido niyang governor. Oh, ang kanyang pangalan may A. Kanyang pangalan may A. At N. Ilan ang A sa kanyang pangalan? May A at N. Ilan ang... Ang kanyang apelido may T, may E, may O. T. May T, may E, may O. May I, may O. Ayoko na, mag-public apology ulit. Ayoko na, public apology. Oo. May jukebox ba tayo para dyan? Teka, It's, nag-text si DJ Kim. Alam mo kung sino? What a, Okay. Yung huli, yung pangalawa. What a wonderful word. Hindi. What a wonderful word. Hindi ka ba na, ay, nabi mo, Ang pista sa San Juan, yung wata-wata. Kailan yun? ay, sa linggo. Sa linggo. Sa Sa linggo. linggo. Wata-wata, basaan. San Juan, tsaka araw din po ng Maynila. Sabay po yun. Wata-wata. Wata-wata, may Oy, basaan dyan. basta malinis lang na tubig. Hindi, bawal na sa San Juan yung kanal. Dati bantot eh. Water gun yata pinamumudbud nung ano eh. Ay, ang cute. Water gun. Diba? Okay. Wow, basaan sa San Juan, sa linggo. Diba? Ay, piyesta din Ayaw daw mang ng... magbasa. Sabi ni Nelson, piyesta rin daw sa Kalamba. Aba, happy piyesta. Nelson. Nelson, ng Pugadlawin. Si Nelson. Yo! Siya na naman! Ano ba Ayoko na. Bakit? Siya na naman? Hindi naman siya... Oh, hindi siya kahapon, ha? Hindi siya Public kahapon. apology ka. Hindi siya Hindi siya kahapon. Ngayon lang uli natin siya si Nino. Yung kahapon, yung tao niya. Sorry, ma'am. Ang bakirol, may tama ka. Alam ba daw yan ni Jeff? Sabi niya, Work all night and a drink a rum. Daylight come and you wanna go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and you wanna go home. Come, Mr. Tallyman, Tali me banana. Daylight come and we wanna go home. come,
Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come. Ang sabi ng source, in fairness, naibigay naman. Ibigay. Yung sa golf tournament ang wala pa. Daylight come and we wanna go home. 7 foot, 8 foot. Daylight come and we wanna go home. Midday-oh. Yung ba yun? Ano? Daylight come and we wanna go home. Mi tete, yo. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we wanna go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we wanna go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot punch! daylight come. Ang bilis ng sino, no? Wanna go home. Ang bilis, no? Talagang Bilis, ganyan. ah. Hindi, ganun talaga eh. Parang hindi kayo pinahirapan. Hindi. come Weekend and kasi, we and, wanna go home. Kasi casual Friday. At Fiesta Day! Ano nangyari? Tito Punch, bakit? Nang ano kayo? Sabayan mo naman. Kambang, tete-yo. Hi! Come, Mr. Hi, Benji Tallyman, Jose. tally me banana. Daylight come and we wanna go home. Come, Mr. Tallyman. Tali me banana. Daylight come and we wanna go home. Day! Oh, Arnold. Yoy, asan ka na? Asan ka na? Hinahanap ka ng golfer. May golfer hinahanap Ito pa, yung meron pa, commitment. ano, dapat? Pasahan eh. Hey! Oh, Alam ko na ano yan. Hindi, actually, eto sa... Nagsusolicit yan, no? Ng prizes. Sino? Ganon, usually yun Hindi, hindi hindi. out of pocket or what. Galante, ha? Usually yun, pwede kang mag-solicit. Siya mismo. No, di ba? Oo. Because of Yung the position niya rin. position. Pero... Pwede siya sumulat sa mga airline company. So, pwede ba kayo mag-donate ng ano? Tally me banana. Daylight come and we wanna go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch! Yes, Aricel. Yes, how are you? Foot, 7 foot, See you on Sunday, Mayan Mali. Hula pa more. Aba, si Gina de Comfort, bakit? Bakit ngayon ka lang nanonood ng TV? Ngayon lang na yan nanonood Hindi, sa on atin leave ng siya, TV? on leave siya, on leave siya. ka? Oh, sarap naman ng buhay mo. Kukuya-kuya-kuy ka dyan. Tingnan mo si Manolo, ang hula niya. Yan ba'y kapatid ng kaibigan ni Mike? Hindi lang kaibigan. At ni Joel? BFF, at ni Joel? Hindi lang basta Ayos kaibigan. ka, Manolo Agoho. Good morning sa'yo. Black tarantula. Daylight come. Jimenez, may tama ka. 6 foot, 7 foot, 8 foot. punch! Tungkol saan yung kanta na yan? Sabi naman ni Banana Jun, boat, yung mga sabi banana naman boat sa ni Jamaica. Mike, sabi ni Jun Veneracion, ang dali naman ng clue. Si Deo Makalma yan. Naloko ka na, Deo. Dadeo. Pong, mali ang hula mo. Hindi Dade. Vic Crisostomo ng Imus Cavite, may tama ka, Vic. At yung ilan sa ating mga texter, ay may tama Mr. rin. Tallyman, Tali me banana. Daylight come and we wanna go. Banana boat sa Jamaica. Yun Come, pala. Mr. Tallyman, Bilangin mo yung banana. Oh, Tallyman. T-A-L-L-Y. Wanna go home. Day! Ay, pati si Bong, ng Malabon. Yung nagtetext sa atin pag may pasok o wala. May tama rin. Ah, No go home. yun. Nasaan na yung ticket? Eh, bakit mi dede? Ano ibig sabihin nun? Babae Clue siya. nga yun eh. Deo, Babae day. D-A-Y to, day. Deo. Yung mga Jamaican, gano'n na sila kung Deo Makalma. Kaya pala yun ang hula ni itong si Veneracion, ha? Deo. Ay, thank At you. least malinaw na. Natutunan natin ngayon na At- banana boat pala At yung nakangiti Jamaica. ang mga listeners natin ngayong Bakit? weekend. Ay, nahulaan nila. Oo nga, hindi kayo Hi, pinahirapan Armin. ng pambansang naman. bitinero. Ang dali, ano? Ang dali. Ang tatawag ng Justin kanilang college ay Pabros. college. Diyan sa lungsod Oy, wag. Wag. Tama. Diyan sa lungsod ng... Yan yung college. Yan, oo. Sa'yo yung tama. Nuestra Señora de los... Ba? Del...
Del. Okay, oras Teka po muna, natin. taga doon pala sila? Mukha eh. Mukha. Ayan ha. Babae. Babae. Doon sa source natin, may nag-text na kinumpirma yung informasyon mo rin. Ayan, kinumpirma po. Marami pong salamat. Mang Ryan ng Lungsod ng Maynila. Hindi siya ang source ko. Hindi nga. Sinabi ko ba? Hindi. Sinabi ko lang, tinext ito ni Ryan na ang kanyang college ay yung college Na doon sa Lungsod ng... Yan, ang kanyang college ay parang kay Pepe Pacheco yata yung college. Sino si Pepe Pacheco? Pepe and Pilar. Sino na Pepe naman and yun? Pilar yun. Tama, laglag na naman. Sabi mo, Pepe Pacheco eh. Oh, Pepe. Why, Ano ba? why do you always have to state the obvious? What? Ano? Why What? do you always have to state the obvious? Ano daw? Lagyan mo ang subtitle, di ko maintindihan. Ano ba? Ay, sorry Biyernes ngayon eh. Bakit kailangan bigkasin pa yung halata na? Oo nga, sorry. I'm sorry. Okay, sige. Init ulo. Bigyan mo nga right mid yan. Masakit ulo niyan, no? Hindi, ito tanong. Saan ka nag-park? Oy! Oy. Sarap ng parking ko ngayon. Yeah, kaya pala naka-smile. Where are you from? Hanggang kailan ba yan? Ba't tanong mo sa kay Secretary Villar? Eh, public works yan. Secretary Villar. RideMed, eto na, RideMed. Sa mga kailangan ng gamot na di na kailangan may dala kayong reseta, RideMed dyan. Ubo, may RideMed dyan. Allergy, meron. Kabaho pa. Kala ko si Secretary. Sakit ng ulo, katawan, may RideMed dyan. Sakit ng tiyan, may RideMed dyan. Body pain, may RideMed dyan. At syempre, ano yan? Paracetamol at RideMed ay ibuprofen plus paracetamol. At syempre, welcome natin ang ating Reyna Ina. Miguel, welcome natin ang ating Reyna Sinong Ina. Reyna Ina? Aba, si Susan Roses. Aba! At kahapon ay nag-launch na naman siya ng RideMed. Hi, Tita Swanee! Ate Swanee, hi! Ayan, sa RideMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan if symptoms persist, consult your doctor. RideMed. Sandali, pinag-uusapan natin si Reyna sino? Ina. Si Ate Swanee. Ha? Si Ate Swanee ba yan? Ano? Queen of Philippine. Bakit? Sige, mamaya meron akong... Sandali, excuse me. Mahaba. Sorry. Mahaba yan dahil mga nanghula ay nag-text sa'yo eh. Hindi. Meron akong papagkahapon. Kahapon. Pumirma. Congratulations, Yeah. Susan Roses. Yes no? nga, si Reyna Ina. Pumirma na naman siya kahapon. Sige, mamaya, papakita natin itong isang espesyal na litrato. Yan, no? Okay. Ang layo ng hula mo, June. OS, sino ba nandyan sa... Bakit? Tuti, pakiabangan mo nga dyan, tapos ilagay nyo dyan sa master. Dyan sa mixer. Ayan na, may pinadala ako dyan litrato. Yung kahapon. Yung pirmahan doon sa RideMed. Oy, June Escalada, happy birthday ha. Advance ha. Galing Tingnan, kay pumasok Mirna. Sa... Mirna Tapia. Sa Mats. Tuti sa Mats. Imelda. Double time. Abangan nyo balita. Natatawa Okay, na ako. meron po tayong jeng-jeng at tapos meron tayong... hindi, bigay na natin yung ating intro doon sa Balitawit, yung original. Ngayon na. Hindi, sige. O mamaya na para surprise. Okay. Magano muna tayo, mamili muna tayo sa murang-murang, okay na ba? Oo. Okay na. Oo. RideMed. Oo, okay na. Oo. Ay, meron ka. Uy, di ba? Tapos ka na ba? Tapos na ako. Hindi, panahon na mura ngayon. Ayun nga. Tapos ka na sa mura at sa RideMed. Ayos na ako. Nandigalidad. Yes, Ito Mike. naman sa Ultra Mega. Yun nga iniabangan ko kung saan Mura mga na. sangay niyan eh. Hindi, itong mura, sa Ultra Mega, yung mga grocery item, mura na. Lalo pa nilang ginagawang mura pa. Oo. Alam mo, hindi lang yung mga nagtitipid, hindi lang yung mga nagbabudget ang bumibili dyan. Pati yung mga may-ari ng mga sari-sari store, mini grocery, mini mart, dyan na mamimili ng kanilang paninda. Presyong pang negosyo dyan sa Ultra Mega. Mga swak na swak sa pangangailangan ng pamilya ninyo, swak na swak sa pagninegosyo ninyo mga kapuso Ultra Mega Supermarket, may mga sangay po sila ngayon sa Muntinlupa, sa Padre Garcia, sa Rosario, sa Tanawan, diyan po sa may Dasmariñas, Naik, General Trias, Tagaytay, Gagalangin, Divisoria, Sangandaan, Deparo, Novaliches, sa Pangpalay, Balagtas, Baliwag, Antipolo, Montalban, Lower Bicutan, San Mateo, Isabela at Cordon Isabela. Meron na rin mga mega ultra mega value mart.
Mga convenience store, style naman ng Ultra Mega, mga kapuso. Ganyan din ang bilihin dyan. Ang mga grocery dyan, ang presyohan dyan. Presyohan Ultra Mega din po dyan, mga kapuso. May mga Ultra Mega Value Mart na mga convenience store na matatagpuan sa Poblacion Muntinlupa, Pritil, Balot, Ilaya, Santo Tomas, Batangas, Valenzuela, at ngayon nasa Santa Maria, Bulacan. Yan, Ultra Mega Supermarket, dyan tayo mamimili ng mga grocery item para swak na swak sa budget at swak na swak sa pagninegosyo. Jeng-jeng ka na ba? Now na! Malapit na po, sa loob po lamang ng ilang saglit na lang yan. Alas 9:37 na po sakto. Mga kapuso, ang ating buong pamilya at komunidad dapat handa sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng bagyo. Bantayan lagi ang ulat panahon. Alamin kung apektado ng high tide ang inyong lugar. Alamin ang evacuation site na inihanda ng lokal na pamahalaan. Kung binabaha lagi ang iyong lugar, isiping may posibilidad ng paglikas, kaya maghanda ng emergency kit na may kasamang pagkain, maiinom na tubig, flashlight, pito, at first aid kit. I-save ang emergency number ng mga ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong sa inyong paglikas. Buong pamilya at komunidad dapat handa ngayong panahon ng bagyo. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa Magandang umaga po muli mga kapuso. Alam niyo ba, sikat na rin po sa Taiwan si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa post ng Pinay Facebook user, makikita sa isang mobile billboard ang larawan ni Pangulong Duterte katabi po ang isang Taiwanese representative. Ginagamit daw ang larawan ng Pangulo para sa anti-drug platform ng Taiwanese representative dahil sa nalalapit na eleksyon doon. Sa sports naman, pasok na po sa last 16 ng 2018 World Cup ang koponan ng France. Tinalo ng France ang Peru sa score na 1-0 sa laban na ginanap sa Russia. Binigyan rin po ng France ang pangarap ng Peru na makapaglaro sa pinal na bahagi ng torneo. Samantala, aliw na aliw po ang publiko sa video na isang dancing security guard sa isang mall sa Parañaque City. Kumasa po si Manong Guard sa sikat na K-pop Boom Boom Dance Challenge. Gumiling-giling at umikot-ikot pa ang si Q, kaya tuwang-tuwa po sa kanya ang mga mamimili sa mall. Ako po si Rowena Salvacion ng Super Radio DZWB. Radyo na. TV pa. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Sa right med. Ay, si Nanay Congratulations, Ina, Reyna Ina. Reyna Ina. Queen of Okay. Philippine movies. Eto, may papakita akong larawan sa inyo. Oo nga, tingnan ako nakita nyo. ko rin kay Nasalbe. Nakita nyo to? Oo, Hindi nyo nakita yan. Yan! Mga endorser ng right med. Galing naman. Ba't wala ko dyan? Hindi ba? Parang nakita ko yun. Parang si Mario Bautista ba ang nag-post niyan sa ano? Hindi. Hindi, si Mike yan. Ang Mario, si Mike Sa yan. Facebook. Oo, di ba? Facebook. Ayan, I think. yan yung sa contract signing sa ng right med. Susunod pala kami ni Judy Ann. Kanya-kanyang ano yan, edad. Kala mo, King and Queen of Philippine Movies. Nakikita nyo po. Huwag talaga. mo aagawin yung title na yun, ha? Hindi, sa iyo yun. Yan, Kita mo naman, Reyna. ha? Kala mo si Rogelio de la Rosa. Ay! Magaling. Wapo mo dyan, ha? Now na! Ate Suwani. Saan ginawa yun? Sarap Diyan sa pagkain? Morato. Sarap food? Naman. Dun, dun, dun. Are you ready to join? Nagkakanda na kami. Mga kapusong Pilipino, May echo. mabati kaming tatlo. Ilan alimay, naman, huwag Magalit. Ang mapikon ay papangit. Thou shall not be pikon.
Mag-jeng-jeng ka na lang! Barangay Pansol, Barangay Quezon City. Pansol! June 15. Nag-antay-tambay drive sa Quezon City ang mga pulis. Ito ba yung City Soy? City Soy. Yung namatay sa loob ng alias selda? Tisoy. Naloko na, Station 4 yan. Walang suot kasing pang itaas ang patulog na sanang si Tisoy. Papaload lang daw dun sa harap ng isang tindahan eh. Oo nga. AKA Genesis. Wala sa drug list. Criminal record ay malinis. Makaraan ng 4 na araw. Inuwi ng bangkay. Pinaglalamayan ngayon sa barangay sa Uyo, Novaliches. Dati nang nag-uumapaw na mga kulungan, lalo pang nagsikipan. Dahil dito nga sa anti-drive nila, di ba? Anti-tambay drive. Kaya't nang idinahilan asphyxiation. Di na raw nakahinga. Muntik na naming paniwalaan. Ngunit eto, ika mismo ng hepe ng PNP Crime Lab. Hindi asphyxiation ang ikinamatay, ah. Blunt force trauma ang sanhi ng kamatayan. Ang kwento ngayon, kapwa preso ang bumugbog sa selda, Bexman. Kapwa preso ang bumugbog sa selda, Bexman. Kapwa preso ang bumugbog sa selda, Bexman. Oy, liars go to hell, ah. Ha? Liars go to hell. Ano ang totoo? Ang katotohanan. 100%. Oo, congratulations, Ali. O, balitawit na tayo. Balitawit na tayo? Siya. Ha? Hindi, may isa pa eh. Pero hindi Nasaan? ko napatype, sorry. Hindi, wala eh. Hindi, meron. Papakanta natin kay ano. Ha? Ito, Papakanta meron. natin O, sige, kay- tira. Hindi, Clinton! Dahil sa'yo... Ay, dahil sa'yo. Hindi. Mamaya yan. Mamaya pala yun. Dahil may nasagip daw silang 10 taong gulang na sangkot sa illegal na droga. Grade 4. Oo. Grade 4, oh. 10 taong gulang eh. Miguel. Grade 4. Mandatory drug test para sa mga estudyanteng grade 4. Pataas. Pinupush ng PIDEA. Talaga? Di para manghuli bagkus hadlangan na malulong magitan habang maaga pa. Intervention. Sa harap ng bangka ng bagong millennial drug education sa curriculum isama. Oo. Di ba pwede sa GM ano yun? Oo. Good moral, Good manners and right conduct. GMRC. Pati mga guro, mga janitor, guardia, hardinero, canteen staff, drug test din dapat daw isama. Abo? Oh. Lahat-lahat na. Lahat na. Oo. Pati faculty. Pati yung nagbebenta ng tira-tira at saka Oo. sa malamig. Karayoka. Ngayon pa lang sinalubong ng batikos, maraming magulang umalma. Naman. Grade 4, 10 years old, di ba't walang malay, lubang musmus pa? Pero nagagamit nila ng sindikato, iba. Oo. Hindi rin alam ng mga bata yun eh. Oo. Kaya't mag-ingat! Kaya't mag-ingat! Kaya't mag-ingat! Kapag nagtaas na ng kamay at nag-may I go out na! Pupunta pa lang reso, titira. Ano? 10 years old? Grabe, bata. Hindi, ginagamit yan, 10 years old, mga matatanda. 100%. Mga matatanda rin, di ba nagagamit para yung mga alam mong hindi sila gagawin yun. Uy, pero yung panukala, may mga magandang bahagi. Meron diba? din, meron din. Mamaya pag-usapan natin. Ang ano natin, ngayong umaga, sana maulit muli. Oy, Simon! Tropang extra rice. Nakikinig at mga potoks. Simon! Ito. Gusto ni
Bongbong Marcos na maging Pangulo ulit Oo. ng Pilipinas. Oo. Original mo. Kaya ang balitawid natin ay hango sa Sana'y uli-uli ayan, sa awitin yan. ang mga oras natin nakaraan. bakit nagkalito Aba, hindi ba kasalanan nyo? Hoy! Ayan. naglaho na Seryoso lang. Original pala. Sorry. Original to eh. I'm sorry. Sana maulit-uli Napakaganda ng kanta. Sana'y bigyan ng pansin ang himig ko kahapon bukas ngayon. Pwede ba ako sa chorus? Tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwan, di na sana aasa pa. Nangako ka. Ang ganin. Kahapon. Was na ako na lang. Nangako ka eh. Di na sana lalapit pa. Kadali. Kung kaya ko Hinampas. sana. Hinampas pa yun eh. May respeto pa yun. Ay, gagalit si Ali. Sorry, sir. Ayan. Pag singer eh, ganun eh. Nasisira daw yung ano. Ibalik ang Kahapon Ay, sumabay pa. Arranger ka talaga. sandaling di mapapantayan. Huwag sana nating tapon pagmamahal na tapat. Kung ako'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan o giliw-dinggin mo ang nais ko? Galing. kung kaya kong iwanan. May nag-text. Apa? Ano yun? Ang title daw ng kanta mo, sana wag nang maulit. Sabi ni Pong. Wag mo na raw ulitin, Ama. Kung kaya ko sana ibalik. Ito ang tanging nais ko. Ayan, oh. Ang ating kahapon sana'y maulit muli. Yan yung original. Yan. Hintayin yung mga kapuso ang balik awit ngayong umaga. Oo. Alam mo yung kantang yan, ang daming iiyak. Ngayong umaga pinamagatang Pinamagatang sana Marcos muli. sana wag maulit-muli. Ngayong umaga, ang pamagat itong Sino kantang to, gusto no? bumalik? Sana, Si ano? Bongbong. Bongbong. Si Oh, Ay, sana di ba? Marcos muli. Hindi, Bongbong. Hindi naman sikreto na yun, eh. Matagal na yun, Gusto eh. niya maging presidente. Hindi na balita yan, Arnold. Gusto niya makabalik. Ha? Hindi, pero Balita kahapon- ngayon yan. Oo, Hindi na kahapon balita lang nang gusto no, nilang bumalik. Hindi no, na balita. Ah, ganun ba? Eh, di wala tayong balitawit. Hindi pala. Wala Ngayon ka pa lang magbalita, siya. ito ka ba tinatapos? Ngayon lang Hindi siya kita tinatapos. categorically Basta. nagsabi. Sige. May pagkain ka pa dyan. Alalagay sa balita. Hindi sa kasi sinabi Ibig sabihin niya. mo na hindi na bago yan. Oo. Yo. Pero balita ngayon yan. Oh, sige. Okay, sige. Balitawit. Sa loob Ganyan po niya lang. categorically Awit. sinabi. Oo, sige. Oh. Na- Sana. Mga- Ang makabalik title ay siya sana bilang- Bongbong muli. Muli. Hanggang bongbong muli. Ganda yan. Ganda yan. Baka natin Sana yan, Marcos muli. Ah, Aawitin ni... Sino kakantayan? Ako? Aba, ay pagkakaiba tayo. Ferdi at Imeldi Loggins. Ang tabayanan niyo po yan sa loob po lamang ng ilang At sangit. kasama si Ber. Sinong Ber? Ikaw yun. Ayok, Walang bakit gagawin. ako si Ber? Hindi, walang gagawin yun. Si Ber. Ah, ganun? Oo. Oh, sige. Magkakumpas lang. Oh, sige, okay. Ayan, Alas napagandang... 9:51 na po. Napagandang papili. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit.
Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Ano ba yung sinisino mo? Palit ulo. Sa UNED. Bago niyan, meron tayong surprise guest. Si Father Jomar Sibog, nakababalik lang. Kailan kayo bumalik galing Babuyan Islands, Father? Father, sige po. Pareho kami naka-gray mic, ha? Ayan, oh. June 7, 8, 9. June 9. Sa June 9. Sa maniwala kayo, hindi, pari po itong kausap namin. Ka-anniversaryo lang po nito. Tingnan nyo naman yung t-shirt ni Father. Nakalagay, direct pwede natin ma-focus sa t-shirt na suot ni Father. Hard work plus dreams plus dedication equals success. Tingnan nyo naman yung t-shirt ni Father yan ang Jomar. sikreto. Father Jomar Sibog, Order of Preachers, Dominicano. Siya po yung isa po sa mga, isa lang, hindi lang siya. Yung mga nag-aalaga po dun sa mga bata sa isla ng Babuyan. Si Father naman nagkasweet. Nagdala pa na, meron palang mga produktong ganito galing sa Babuyan, sa isla. Opo, Lapit kayo, Father, sa tubo. inaangkat namin sa mga taga-ron tapos nire-repack namin. Tapos, yung pinagbebentahan nito, I'm sure, napupunta sa pagtulong sa mga bata ron. Apa. Ganon. So, talagang gawa ito nung, nakalagay, pure raw wild forest honey. Apa. O meron palang, meron palang pagkakakitaan yung mga tao doon. Kung makakahanap ng paraan. Apa. Opo. Ito ba, pinuproduce, saan po mabibili itong ganito? O para lang to sa mga katulad ni Ali Soto? Oo. Pang ano lang po, pang... Ganun ba yun? Kala ko, pwede nating i-broadcast kung saan makakapunta yung mga tao para makabili nito eh. Ito nakalagay, Babuyan Islands. Pati yung etiketa, yung label. Gawa. Father. Salamat po, Father. Nakalagay, ito, Dominican, livelihood project for the benefit of the Dominican missions. Livelihood project. Bukod po dito sa honey, meron pa bang iba? Opo, meron pa po. Pero tulad ng ano, Father? Dinidevelop pa po namin yung mga produkto. Pag meron, Father, paalam nyo sa amin, magdala kayo ng sample dito, pakikita po natin para makatulong yung mga nakikinig at nanonood. Father? At maraming salamat po, Arnold. Arnold, nakalagay dito, raw wild forest honey, pure. Kami maganda, may nakalagay pa, Go Uste, ni Ali. Meron din kay Sir Mike. Bakit meron sa? May Go Uste na dito? Okay lang yan. Ayun yung pangalan. Ayun. Saan? Ito, natanggal. Nasa ano? Console. Ito. Hindi, nakalagay dito, Mike Enriquez, Animula. Father, baka itiwalag kayo ng mga Dominicano, ha? Wow. Okay lang, Go Uste. Salamat, Father. Si Father Jomar Sibog, mga kapuso ng Order of Preachers. Ha? May mga litratong dala si Father? Okay. Tama. Si Father Jomar, pag pupunta po ron, pagbalik, meron siyang dalang mga litrato ng mga bata at yung mga inambag ninyo. Para kayong mga nagbigay, makita nyo kung saan napunta yung mga binigay nyo. Ayan, Yan, yung direct dyan lang muna tayo, ha? Yan yung bangka mula sa mainland, kung tawagin, Father. Ganong katagal yung biyahe dyan? Kanyo, sa bangka na yan, papunta sa isla? From Santa Ana, Cagayan, hanggang sa isla, 4 hours. Yung banggang yan? Wow! Kung okay yung tubig. Kung hindi maganda yung alon, hindi pwede. Hindi pwede. Tapos ayan na. Ito yung classroom sa isang... Northernmost. Ali, tiga Cagayan ka, di ba? Tignan mo yan, no? Karagpo ako. Sa maniwala kayo sa hindi, classroom po yan. Classroom, Father? Sa ilalim ng puno? Ito pong isang grade 4 to eh. Siguro masyado mainit sa classroom nila. Oo. Kaya doon na lang sila muna sa Paano yan? Yan yata yung ilalim ng puno elementary school, no? Paano yung pag umuulan, Father? Hindi po pwede. Sa loob sila? Apa. Mainit? Mainit eh. Ganon? Wala ba electric fan? May kuryente ba dyan? Wala po. Wala. Air conditioning. Ayan yung mga So bata. ito po yung June 5 and 6. Inikot namin yung buong isla.
Yun si Mon Corpus sa Black Pencil Project. So masigasig yung mga bata. Talagang Opo, gustong mag-aral. yung bata na may solo picture, sabi Oo. ng principal, naglalakad siya everyday ng 3 hours. Oh my God, para lang makapasok. Balik natin yung direct, yung bata, yung may, Yung ayan solo. pa yung bangka, oh. Yung kaninang solo. Yung solo na bata. Balik Solo na natin. bata yung Oh, white nauna sand, nating oh. picture. Oo, ayan na, Pakita yung mga mo, kahon. Andres. Ayan, Ayan na. yung dala nyo, Father. Apo, Oo, yung mga kahon-kahon. Ito yung mga volunteers po. Ito, Ayan, yan. Asya. Tatlong oras ang nilalakad niya. So, kung 7 Para yung makapasok. klase nila, kailangan niya umalis na maaga. susunod na Pangulo. Opo. Naku, ma. Kaya nga sinasabi namin, kaya namin sila tinutulungan kasi baka mamaya isa dyan mga maging Future leader. barangay captain, mayor, o even president. Opo. Sana dyan manggaling yung susunod na presidente sa hinaharap. Opo. Para presidente na nakaranas ng ganyan. Opo. At nakaranas din nung magandang loob ng Yes, mga kapwa Pilipino. Opo. Father. Uy, tuloy pa rin ang donate ha. Hindi pa tapos yan. Mamaya po bibiyahe ko, pupunta ako ron. O na naman. Mamaya meron. Padala nyo lang sa Santo Domingo Church. Maganda ba ang panahon? Oo. Medyo. Tawagan mo nga. Hopefully. Meron pa yatang nasa taas. Oo, sige. Oo. Maraming salamat, Father. Sandali. Thank you po. May dadaling kang lapis pala. Sandali, habang may sasakyan ba kayong dala, Tama, Father? meron ba? Sandali, Father. Ano bang Father? Ano pa yung reaction ng mga Kuna? bata, no? Di ba, padadala Tuwa sila. Kasi nagsimula yan, putol yung gamit nila, Yes, di ba? oo. Hinahati. So anong, pag may hawak silang bagong lapis, anong iba? Natawa ako dun sa reaction ng isang bata, kinder. So, pagka receive nung Bagong lapis. bag puno ng school supply, sabi ng isa, panalo. Sabi niya gano'n. Yun ang sanang may video. Natanggap lang ng lapis, panalo na ang pakiramdam niya. Ha, Father? Ayun siya, oh. Itong bata na to, gusto kong bigyan ng bisikleta kasi Oo nga. 3 hours naglalakad. Oo nga. Bigyan pwede- mag-raise tayo ng pondo. Teka ba na, pwede ba naman yung bisikleta dun sa dinadaanan niya? Siguro po. Baka bato-bato yun, Father. Pwede ba? O baka may tinatawid na ilog. Tatanungin ko. Tanungin niyo muna. Yung ruta. So, mamayang gabi, bibiyahe ko papuntang Apari. Then bukas, kung may boat at maganda panahon, tatawid ako. Medyo okay na ngayon, Father. Aba. Wala na yung low pressure area. Balik mo yung gitara. Yung kada punta niyo ba, Father? Diyan bigyan niyo kay sila Father, ang kasi beneficiaries o iba-iba yung lugar? Sila lamang? Meron O din po, mag-e-expand? kasi 5 isla po yun eh. Pero 5 islands. doon sa 2 isla meron kaming parokya. Mm. So, tsaka yung 2 isla yung medyo populated talaga. O so sa lahat po ng nag-donate, nakita niyo po na nakarating po sa mga bata yung mga school supplies. Dito sa dinonate po sa Black Pencil Project. Pababaan nyo Atuwa. lang dito sa lobby. Ay, paghihintay namin si Father, ha? Father, meron pang mga kahon sa taas. Dali nyo na, pwede. Pwede na papababa na namin dyan sa lobby para madala nyo. Bibiyahe kayo, sabi nyo, bibiyahe kayo mamayang gabi. Ha, Father? O, ayan. So, hindi kayo babalik sa Santo Domingo sa bahay Dominicano ng Luhaan. Wala na nakatawa kayo. pangangailangan, Father. Baka gusto nyong manawagan pa For ngayon. this year, For this year, Okay, we're okay na. good. Panalo na nga, sabi ko. Panalo, So, okay. for this Pero year, yung we're mga good. interesado, punta po kayo sa Santo Domingo Church. Pagtanong nyo kung saan yung Bahay Dominicano. Nandun po si Father Jomar. Bahay Dominico, sorry. Bahay Dominico. Bahay Dominico. Hanapin nyo si Father Jomar o kaya sabihin nyo kung wala si Father Jomar, sabihin nyo para ito doon sa mga bata sa mga isla ng Babuyan. Salamat po, Father ulit, sa honey. Thank you, Father. Thank you, Father. Si Father Jomar. Saan pwedeng bumili ng honey? Hindi pa. Ayan na, napasubo si Father. Hindi makasagot si Father. Ay, Babuyan Island talaga. Livelihood Project for Kanina the ko pa benefit. binabasa, Noy. Babuyan Island. nagilid po absolutely. yung cafe. May Cafe Ingo kami. Sa Kailan tayo tagili- pupunta doon, Igan? Sa gilid ng Sama tayo. ng Santo Domingo Church, Cafe Ingo. Nandun yung mga Babuyan. produkto Hindi, galing dito Babuyan. Cafe Ingo, hanapin. Bukas yun araw-araw. Ha? Oy, meron daw cafe doon. Punta tayo doon, Cafe Ingo. Sa gilid daw ng Santo Domingo Church. Opo, aircon ba yun, Father? Pinangangasiwaan yun ng mga Dominicano. Ingo, Domingo. Oo. Sige po, Father. Thank you, Father. Kukunan yan para mailagay namin sa GMA News. Salamat po. God bless. Be good. Apo, okay. Si Father. Alright, ready na. Thank you, Father. Father, dyan sa lobby. Thank you, Father. Palitawin natin.
Balitawit. tungkol sa- Sana Balitawit. Marcos, Echo, ha? Kaya- Marcos muli. Sabi, tatakbo daw sa Pangulo eh. At bago yan, meron tayong flash report. Yun. Superadyo DZWB Flash Report! Nako, Paggabi po sa Antipolo, ngayon naman po, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Kainta Diyan naman lang. po ito sa may Kainta, Benji Liwanag, Rizal. Flash Report, pasok! Patay ang isang abogado at isang security guard para ang pagbabarilin sa Cainta, Rizal. Nakilala ang biktimang si Atty. Joey Rolio Galit, 62 taong gulang at residente ng Cainta, Rizal. Batay sa ulat, papalabas na ng Apple Subdivision sa Cainta, Rizal si Atty. Galit nulan ng isang kotse at kasama ang kanyang asawa ng pagbabarilin ng 4 na armadong lalaki. Tinangkapang agawin ng security guard on duty sa gate ng subdivision ng baril ng isa sa mga suspect pero agad din binaril ito. Agad tumakas sa mga suspect sa hindi pa malamang direksyon. Isinugod naman kaagad ang biktimang si Atty. Galit sa Manila East Medical Center pero idineklarang dead on arrival ng mga manggagamot. Ang security guard na hindi pa nakapangalanan ay sinugod naman sa Cainta Municipal Hospital pero idineklarang dead on arrival din ng mga manggagamot. Nagtatag na ng Special Investigation Group para sa case build ang Cainta Police. Hindi pa malaman kung ano ang tunay na motibo sa pumaslang. Ako, si Benji Liwanag ng number 1 AM Benji, Station. lilinawin ko lang, yung security guard na binaril din, tumutulong siya doon kay attorney. Nung pinagbabaril Mike. si attorney, ka na ba yun? Tama, Mike. Pati siya Agawin binaril. niya sana. Wala bang CCTV doon sa lugar na yon? Yun ang kinukuha nila ngayon. Yun ang inaalam nila. Dahil pinaka-harapan nito ng gate, Mike, kaya ang nakikipag-coordinate ngayon, yung mga kagawad nito, itong task force binuo para na rin makipag-coordinate dun sa Homeowners Association nitong Apple Subdivision upang makakuha ng CCTV kung meron man at saka kung merong mga saksi doon sa lugar na yon. Ako, si Benji Liwanag ng number 1 AM Station, Mega Manila, in the Super Radio DZWB. Superadyo DZWB Flash Report! Ito na. Balik awit. Sana maulit muli ang original ngayong umaga. Sana Marcos muli. Nakinanta ni Sabi ni Perdi at Imeldi Loggins. Ito na. Sana maulit muli ang mga araw natin nan sa may Pasig. Bakit nagkaganito? Naglaho na nga ba ang ating mga kaso? Imelda. Sana'y maulit muli. Sana'y huwag mapansin sapatos ko. Kahapon bukas. Ngayon, tanging wala nang iba. Fergie! Kung kaya mo, sige Bong, sumigi ka. Pero wag na nga asa pa. Asa pa kung kaya mo umayos ka. Di na sana madaya pa. Kung kaya mo, hala. By the power vested in me by the Constitution. Ay. Ibalik ang kahapon. Yaman natin na di mapapantayan. Huwag mo na sanang itapon. Bakibalik sa kaban. Kung tayo'y Ano? nagkamali minsan, Bakit? di na ba mapagbibigyan? O bayan, dinggin niyo ang
bongbong kung kaya kong isolina. baka mayroon pang natitira kung kaya mo'y tumakbo ka. Huwag na sanang kukupit pa kung kaya mo sana. Ito ang tanging nais mo, ang ating kahapon, sana'y maulit. Marcos pa rin! 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 Marcos pa Para rin! wala nangyari. Ito si Vero! Anong bear? Ay, General. As in, very good. Kung tayo'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan? Oh, bayan! Tingin niyo ang nais niya, ang nais niya. Kung kaya mo'y Lina, at baka mayroong natitira kung kaya mo'y kumirit pa. Di ka sana mapikos pa, Marcos. kaya mo'y Isolina, at baka mayroon pang natitira kung kaya mo'y humirit pa. Di ka sana mapikos pa. Marcos pa rin sila. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. I need. Si ate. Ay, paano napasok yun? Si ate. Si ate. Oh, I need. By the power vested in me by the Constitution, I, Ferdinand Marcos, will make this country great again. Sa ikauunlad ng bayan, balitawit ang kailangan. Oh, yeah. Marami, ha? Marshal. Marami pa rin. Ba, 51 billion talaga? Yun. Isole. 51 Ay, billion isole. votes. Uy, wala. Nalusaw. Wala, no? Ba't di umano? Ay, daw. Ano, Wala. hindi ususulian dito sa Pilipinas, Hindi no? siya. No? Wala. Hindi uso yung sulian. Eh, yun sa DOT nga, hindi pa nasusuli. Oo nga eh. Hindi nga uso sulian. Anong sabi Si niya? ano lang nanole, yung sa, ano? Sa langis. Si ano, hindi. Si Malampaya. Rudy. Ah nga, Si Rudy Tuason. siya lang nagsoli. Hindi, yun ang Si Kim supposed to Wong be sa- ano niya. Yun supposed to be ang na-commission niya. Oo, sinoli niya. Diba? Sa pagdadala ng merienda kay Jinggoy. Oo. Di ba merienda raw yun? Na nakalagay sa duffel bag. Pwede na. Mga anak, alas 10 na. Mga kapusong Pilipino. Mga kababayan. Ay, nako. Jing-jing. Huwag magalit. Sana pala nagpusod ako. Martial law. Ang mapikon ay Alam mo, baka naman napapanahon na nga. Ang alin? Kasi parang martial law ngayon. Bakit? May mga tambay. Sus Mariosop naman basihan nyo kung may martial law wala yung pagdampot sa mga tambay. Sobra naman yata, hindi naman yata, kulang yata sa May lalim yun. nilalabag na ordinansa. Meron, Mike. Kulang yata sa lalim yun. Hindi, kulang yun. Porkit Pero dinadampot hindi, yung mga Nasaan tambay, ka nung martial law na. Ba't nasaan ka nung martial law? Nandito, sa Pilipinas. Oh, di ba bawal sa labas lahat? Ha? Oh. Hindi, may curfew no, na may Kaya nga. Bakit ngayon? May curfew. Oh, hindi natutupad. Hindi, Kaya meron nga sa mga... pinatutupad Ngayon, ngayon yung curfew. meron. Hindi sanay ang mga Lalo na tao. sa minors. Bawat lungsod Sana meron nila lungsod diktatura. wala. Oh.
Oo, may curfew na hindi sinusunod. Hindi. Ngayon at sinusunod at pinatutupad, naninibago yung mga tao. Kaya nga, na-spoil Yan sila dapat ang normal. Correct. Oh, na-spoil sa democracy. Oo, ano ka mo? Sa democracy. Sumobra. Sumobra. Sobra. Na-spoil sila. Oo. Hindi ba? Kasalanan din ng mga pulis yan eh. Kaya galit na galit yung ano eh. Pulis na naman. Bakit ngayon nyo lang pinatutupad? Di ba? Ngayon lang nga inutos ni Duterte. Hindi nga dapat. Dapat noong pa. Ganyan na. Kaya nga galit na galit Kaya yung tuloy ano. yung mga tao ngayon, Galit na galit yung... sinisigaw na nalalabag ang karapatan nila kasi hindi pinatutupad ang batas noon. Ngayon lang. Galit na galit yung grupong ABU. Anong ABU? Alyansa ng mga bakatang utong. Kasi hinuhuli sila eh. Hoy, pero may kalabasan din ha. Nakita mo yung video na lumabas lang siya ng pintuan Harap niya. ng bahay niya. Sa harap ng bahay niya, parang 2 hakbang lang. Pasok siya uli, nakita niya yung pulis eh. Na actually, nakikiusyoso lang eh, di ba? Kitang natsempuhan lang. Natsempuhan siya. Natsempuhan, hindi kasi Dumadaan parang yung police mobile. may mga Pero hindi siya kinulong ah. Tapat nung gate nila. Oo. Dapat kasi yun ano eh. Oy, pumasok, nag-t-shirt siya. Wag ka yung ano ba dapat? Wag kahit isang hakbang lang, wag ka lalabas ng bahay mo nang walang kamiseta. Hindi kasi lumabag ka sa ordinansa. Yun ang sinasabi ng pulis eh. Pero yun nga, ang tingin ng iba kalabisan dahil talagang 2 hakbang lang sa harap ng pintuan Yun talaga ang nila, Pilipino. Pag alam, yun na lang wag magtapon ng basura. Dapat ulihin. Yung umiihi ngayon, ninuhuli na. Oh, tingnan mo yung ano. Talaga? Dahil may ordinansang bawal ka talaga umihi sa labas ng ano. Yung mga nagsusugal sa labas. Ayun, Karakrus. Yung mga nag-iinuman sa labas. Actually, yung mga nagtitinda sa Mga kalye, maiingay. hinayaan lang ng pulis yan. Pero yung nagtitinda Paano sa yun pag kalye, may mga burol? jaywalking yun eh. Paano yun yung pag may mga burol, may mga nagtotong eats doon sa Wala bangketa? na. Bawal na raw ngayon. Bawal yun. Oo, Bawal ha? yun. Ano yun? Actually, Exempted kaya sila porket may nagsusugal burol. doon, hinahayaan na lang kasi doon kumukuha ng panggastos. Well, di yung ba? tong. Oo. Oo. Ngayon sabi ng pulis, wala na. Dahil lumalabag kayo sa illegal gambling. Mm. Ngayong dinidisiplina tayo, nagagalit sila. Kaya- Kaya lang yung nga, sinasabi ang nila- hirap sagutin yung mga tao na nagtatanong, bakit nung araw pwede, ngayon hindi? O kasi Hindi nga mali talaga ang pwede. pulis noon. Nag-iba ba Hindi batas? ba't hindi Hindi nyo naman. pinatupad noon pa? Oo, Pagkukulang ng pulis yun at estado. Mahirap sagutin yun. Yun. Bakit nung araw pwede? Ngayon biglang-biglang hindi Naririnig pwede. mo ngayon yung mga may nagsalita kagabi sa news. Oh, bakit? Magagawa nyo ba sa mga mayayaman yan? Ba't hindi mo pasukin yung mga villages doon? Wala, may gwardya. May gwardya, number 1. Hindi, pribado yun eh, no? Hindi mo basa. Hindi, wala akong nakita nakahubad. At pangalawa po, Ordinero. parang wala po naman nakikitang nasa kalsada Hindi. na nagiinuman doon. Yung sa ating mga kababayan Tsaka kasi teka muna, minsan, Tsaka wag nilang gawing class, kung tumagan yan ng Class mga hindi war. zero class war. Oo, hindi ito laban pinagsasabong ng... nyo yung mayayaman dun sa mga hindi mayaman. anti-poor daw, anti-poor. Hindi yan ang issue dyan. Ang issue dyan yung pagpapatupad at pagsunod sa At batas. maraming Period. natutuwa. Dahil tsaka sinimulan dati yan ni Bayani Fernando. Dahil Yun, natalo siya. May nag-post Diba? nung nangyayari Dinidisiplina na ko kayo, parang sabi yun. niya. Yung parang rumble, pag nagrambulan na sa loob ng sa may looban. Kaya marami din pong natutuwa na law-abiding, na nilalagyan ng kaayusan. Ang susi dyan, mga magulang. Di ba? Na 10 oras ng Magulang gabi, period. hindi nyo ba hinahanap yung mga Yes. anak ninyo? Yung Dapat mga yan may naka-curfew batas na na ganun. minor? May batas ba tayong ganun? Na pag yung mga bata na sa mga lansangan ng 10 oras, ang panagutin yung Hindi. magulang. I think sa Mandaluyong may ganyan. Oh, maganda Parental yun. negligence. Hindi, kasi sa Ang Mandaluyong. nabasahan ko, Bitin nyo yung ang mga bata. nabasahan kong ordinance, Mandaluyong. Kaya meron sa Yung mga bata, Mandaluyong huwag kasi papunta sa kulungan. Papunta ron sa mga bahay. Oo. Harap nyo, Mr., Mrs., anak nyo ba to? Alam Kaya nyo naman ba na meron bawal ng- to bakit nyo pinabayaan to? Kayo magpaliwanag. kaya meron naman Mandaluyong dahil nahuli yung mga batang hamog dun. Ngayon wala nang batang hamog, meron ba ba? Alam mo, in fairness, maganda yung mga ordinansa ng Mandaluyong, Marikina, yan ang mga Di ba sa magaganda Mandaluyong din ordinansa. pinagbawal yung riding in tandem? Tsaka yung... Yung oo, magkaangkas sa oo. motor? Oo. Tsaka yung mga bata, 'di ba, na nakasakay sa motor, 'di ba, na hindi nakasayad yung abot yung paa doon Mali sa ano. siguro yung word na tambay, baka Hindi nga, anti-criminality. mali yung talagang anti-tambay drive. Dapat palitan nila yung pangalan ng anti-tambay dahil hindi naman tambay hindi naman kampanya laban Yung mga sa tambay. lumalabag sa ordinansa. Yes. I love you, sweetie. Yun na. Napahaba tayo. Yung biglang-bigla naman to, hindi pa nakaporma yung computer. Buryosip ka naman, Arnold. Ulitin mo nga. I love you, sweetie. Thou shall not be Wala pa nga tayong extra. Mag-jeng-jeng ka na lang! Wala pa. Clinton, wala pa ba? Mga Ba't, kapo! Ikaw kasi Sandali lang. nagpailan. Alam mo, dapat tinuhuli to. Tambay ng tambay doon, no? Bakit hindi ka kumikibo, Clinton? Yan ang tambay, walang kibo. Nakanganga ka pa dyan. Parang nagulat ka pa. Hindi pa ba tayo nag-extra? Tapos na? Solo ka, Ali. eh. Tapos na? Solo Tapos ka na. kanina eh.
tapos na. Solo Ikaw ka talaga. kanina, oh. Nag-solo ako kanina, hindi niyo ako sinabayan. Ba't ka, nag-I love you sweetie nga ako eh. O, ang gulo niyo. Thou shall not be Yung pasabog mo ang wala. Jeng-jeng ka na lang! Ama, alas 16 na. 16 pa lang. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng panananatin. Katotohanan ng panananatin. Sino ba ang sinisino mo? Palit ulo. Tayo Ito yung tinatawag nilang Haka Burger. Hindi pa ako nakakain na ito, Chong. Cactus. What? Ito yung pinakamalaki na, type of squirrel dito sa Taiwan. Naaalala niyo pa ba siya? Mama, si Maruko ang kulit talaga! Hoy, Maruko, gumising ka na nga dyan! Magbabalik ang batang makulit. Tama eh, badminton bang lalaroin natin sa PE ngayon? Nakalimutan mo, no? Makakalimutin. Kung meron lang sana din akong sipon, pwede akong hindi umattend dun sa practice. Naku, anak, may sakit ka nga. Hindi ka pwedeng pumasok. At tamad na tamad mag-PE. Makipaglaro muli sa cute na si Chibi Maruko-chan. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng-jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparit ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. DZWB number 1 sa Mega Manila. Wala silang nakitang pasa whatsoever dun sa ano. Yun po ang kadahilan dun ay yung loss of breath because talagang congested yung mga detention cell. Dr. Babon further certified that there were no signs of external injuries. Sabi niya, pinubugbog kami dun. Sabi ko, napatatagan ko siya. So, kaya natin to. So, may makalabas, ilalabas kita. So, tatagan mong loob mo. Huwag ka mag-ano. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Sumama yan sa inyo ng ano, hindi yan lumaban sa inyo. Tapos ang sabi kasi ng pulis doon, nilabas daw yun siya nung gabi na yun para ilipat daw sa ibang station. Ibig sabihin, sila yung bumugbog sa kapatid ko, hindi kapwa preso. Hindi naman kagagawan ng any personnel from Novaliches Police Station. May naroon na kaming kwento na sinusundan. Nagwala siya rito. Nagwala talaga? Oo, nagwala. Kaya nanapak yun. Tama So namin. kaya may sugat yung kasama? Oo. Nakaupo lang po siya, si Tisoy po. Tapos kinuha po nila. Wala naman po siyang ginagawa kundi nakaupo lang po. Bali, dalawa po sila kasi nakaupo. Nagsiselfon po silang dalawa. Bigla po dumating yung pulis, kinuha po siya. DZWB
mataas na yung presyo, maabot na ng 500 and up. Tapos nagsa-surge na, tapos mahirap na rin siyang magpabook. We're still getting 600 plus thousand, diba, unique bookings a day, and we're able to service mga 60-70% of that. We have been asking for more supply. We're getting at least 30 to 50,000 bookings per day. And we are not even servicing at least half of it. We are expecting 54,000 of them. Pero asa na ba? Kasi 13,000 pa lang itong napaprocess namin. The TNCs must have a fair structure that allows them flexibility. Flexibility to have fair competition among TNCs but ensuring consumer protection, yung riding public. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igang at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng muna ang balik. Double B, last report! Flash report muna tayo. Nasa Campo Karingal si Kapusong Benji Liwanag. Benji, good morning. Natukoy na ng Quezon City Police District ang dalawang suspect sa pagpatay sa presang si Genesis Argoncillo. Ito'y sa loob ng pitan ng QCPD o Quezon City Police District So, Station 4. bugbog talaga, no? Batay sa medico legal. O, nakuha na yung bumugbog sa kanya. Oo, ito yung kinumpirma ng QCPD District Director, Chief Superintendent Jose Dito Esquivel, matapos ang investigasyon na ginagawa sa pagkamatay ni Argoncillo. Nakilala ang dalawang suspect na si Richard Bautista at Justin Mercado. Awang mga inmates din o nakakulong din at sila ay kagawad nitong Sputnik Gang. Pakinggan po natin itong si QCPD District Director Esquivel. At the front of the jail so that the police will not see it. As a matter of fact, from investigation, the police did notice the commotion and ask what is happening, and they said that they're trying to pacify Tisoy, and they were even showing the policemen that they were rubbing him with face towel and water. So the incident was actually checked, but it was not checked deeply or more in depth. We have standing procedure on how to deal with our lockup. We have SOPs that they'll be inspected regularly, that the detainees are entitled to visitors, and the families of the visitor can bring in food and such. We have standing SOPs, and we have even red teaming, inspecting detention cells by our red teams. Sorry so parang ang sinasabing nyo, pasensya na po I'm just very curious. So ibig sabihin, dahil may nagbabantay, halimbawa na taga Sputnik Gang, para kapag halimbawa may pulis na darating, itigil nila yung kaguluhan. Hindi ba naririnig yun? Ganun ba kalaki yung jail or yung police station for the policemen not to hear any commotion that is happening, especially kung may pambubugbog na nagaganap o kaguluhan? Can you just enlighten us, sir? Because ang intindi ko sa mga jails, hindi naman ganun kalaki para hindi malaman ng mga nagbabantay kung merong commotion na nangyayari. And can you also enlighten us, sir, kung totoo ba na talagang si Tisoy ang nagwala at nagsimula ang may pakana ng mga pangyayari, kaya nangyari ito? Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng ito? First, you have two questions actually. The first question would be, hindi ba na aano ng police? You must remember, most of my police stations are located in the streets, and very maingay yung street.
And second is, if this thing happen, yung bugbugan, hindi naman to yung away mag-asawa na malalakas yung nagsisigawan, nagdilipadan and everything. This is usually muffled yung noise kasi ano yan short yung mga yung suntukan nangyayari. Imagine you have 128 people at that lock-up cell which has a capacity of only 40. So you can probably hide yung noise ng suntukan doon. But anyway, that is the reason kaya nga na-relieve yung ating mga naka-duty doon to determine the extent of their culpability kung bakit nangyayari to. But it's sad to say nga na nangyari yan, but we will investigate both on the administrative, on the criminal side. On the criminal side, we have identified yung perpetrator ng bugbugan. That's why we're filing a case of murder for these two people, Richard Bautista and Justin Mercado. And we will not stop at that. We will also determine kung sino pa yung mga tumulong because we understand from my investigators that are member of Sputnik Gang that is controlling the jail. So that is that. Next question, please. Sir, Go ahead. Angel Movido po from ABS-CBN News. Sir, just a clarification. It's also a follow-up from Marice's question. Parang we want to be clear, sir, with the sequence on how Tisoy died. And you've mentioned kasi earlier, sir, na when he was locked up dun sa jail cell, some of the inmates or the witnesses said that he was running around kaya naapakan niya yung paanong mga ibang tao. Could you illustrate to us, sir, or maikwento nyo paano exactly nangyari because you were saying earlier that the jail cell is congested? Which part? How Tisoy died or how he ended up running dun sa congested jail cell? Yun nga, di ba, ang report naman is on record yun that he was reported to the policeman that he has difficulty breathing. That's why he was brought out and brought to the hospital. And Dr. Pabon declared him dead at I think around 5:15 a.m. June 19. And he further averred that during the cursory examination of the cadaver of Tisoy that there was no external signs of injury. But the death certificate, sir, later on showed that he died of forced blunt trauma. That is after conducting, is this after the autopsy already, huh? Because initially, pagka nag-conduct yung physician declaring the death of a person, cursory examination lang yan. So you cannot, there are two kinds of wounds, the internal and the external. So at the onset, it was reported that there is no sign of external injury. But during a more in-depth examination, such as the autopsy, it revealed that he died to multiple blunt force trauma along the head, the neck, the chest, and the upper extremities. As to how he arrived at this situation, I have already explained that he was moving around and he caught the ire of this parang bastonero, they call it bastonero mayor. So, yun ang sinasabi even by the witness. And my chief investigator can further elucidate the case. Angel, doon sa testimonya ng isang testigo natin na to si Tisoy, allegedly parang uneasy siya, palakad-lakad, may time na tumatakbo sa loob ng kulungan. No? At may time nga daw na naaapakan yung mga ibang preso na natutulog. Yun ang nag-ignite dun sa dalawa, nung bawalan, hindi nagpabawal at hanggang doon nga nabugbog. So, at nung gabi nung 18, 19 kinabukasan, 5 dumaing na ng pananikip ng hininga at naisugod naman sa ospital pero na-declare na patay na yung si Tisoy. Okay, sir. So just to be clear, Tisoy was beaten up first and then later on complained nung madaling araw ng Tuesday na hindi siya makahinga. Yes. That's why he was brought to the hospital. Yes. Meaning, sir, when you were releasing statements to the media, you still didn't have that part na he was beaten up before he complained of difficulty of breathing. Yung beating up part, hindi pa namin alam yan kasi nga, ang report pa lang namin, he was complaining of difficulty in breathing and he was brought to the hospital and he was declared dead at around 5:15. And immediately, kasi nga, ano yan, may namatay automatic na iimbestigahan ng homicide section namin yan. So hindi pa natin alam kung he was beaten up. That's why
nung sinasabi ng may mga reports na binugbog ng pulis, ito naman yung report ng doktor. There were no, ang kiniklaim at tinorture, there were no signs of external injury. So we have to address the issue. But at the same time, we also said that we will look at the bottoms of the things and we are conducting a thorough investigation. And we only got hold of the death certificate last night at 8 p.m. And we cannot file any case based on hearsay. That's why we're investigating. And good enough, we were able to identify two suspects that is responsible for beating up Tisoy. So just to be clear, we are not changing tune of our press release. We stand by the fact that at the time of the death, the report was that there was no external injury, and we did not stop at that because no less than the aunt and the sister is saying something is amiss here. So we investigated and we come to a conclusion last night. There was indeed beating up that resulted to the death of Tisoy. Just one last question, sir. Who do you think can you consider incompetent here? Because the public is reacting to your statements or to QCPD personal statements that have been conflicting for the past 3 days. How can you assure the public that they can still trust the work of the police? In this case, how can it be different from Kian's case? I think the situation is not incompetency. It would be situational in my appreciation. Imagine a 5 meters from the aircon to there and to here, and try to fit in 128 inmates or detainees. 5 up to you and up to here. That is the length and breadth of the So you can imagine the congestion fitting in 128 people there. So the policeman has yes, they need to guard the we have a jailer, duty jailer, and he is duty bound to report any incident. He has to maintain order. That's why we're conducting the administrative side of the investigation to determine the culpability of the duty officer, the station commander, the jailer, the ship patrol supervisor, everybody. That's why they're relieved. We are trying to find out, as we have said and as we have promised, we will go to the bottom of the things that's happening. But it's not more on incompetence, it's more on situational. It's imagining placing 128 people to this. There's bound to be a internal conflict within. And this space is controlled by criminal gangs. Usually they have, in this case, is Sputnik. Those two suspects are members of the Sputnik and trying to lord it out at the jail, which is a common happening in any detention center with this much inmates. Sorry for this question, sir. Just one last. Yesterday You don't need to apologize. It's your Yesterday you told us, sir, that no one was liable and the jail officer wasn't Who liable. told you what? You told us, sir, yesterday in the interview that the jail officer can't be liable because they conduct monitoring every morning or almost every day. I did not say that he's not liable. What I'm saying is we have a policies and procedure. That's why we are investigating. And it turned out we will conduct our administrative side of the investigation as to their liability. Did you try to do a cover-up, sir, with the personnel of QCBD Station 4 for saying that? I'm not covering up. I just said what is reported to me. What was said to me is that he experienced difficulty in breathing and that there was no signs of external injury. I am bound to say report. It's not a cover-up. It's actually my policeman enjoys the presumption of regularity in as much as I am concerned. But at the same time, I directed my chief of the Criminal Investigation Detection Unit to conduct a thorough investigation. Sir, Cecilia Dizabal, CNN Philippines. Gusto ko lang pong maano yung punto nung sa bruises. Kasi when the first medical examination was conducted, ang sabi po ng doctor, difficulty in breathing, nakita po ba yung bruises? Because the first time we saw the bruises was when the sister of Tisoy gave us photos of the bruises in the body. So ito po ba nakita
nung unang nag-conduct ng medical examination? Ito yung picture nung that was reported to me, which is immediately after the incident. And he stand by his report at his report. Wag nila ilabas yung ulo. Clearly, there's no sign. Kasi mag-set in nga yung bruises na yan after pa nung mag-rigor mortis na siya eh. So wala pong... What was reported to me is yung initial, yung cursory examination at the time of death. Okay. Sir, there were no bruises seen during the first time that the medical examination was conducted. No bruises seen. Actually, the exact word in the report is there are no visible signs of external injuries. Okay. So you would take that as bruises. But at the time of the report, I have to assume that my people is acting with regularity. Even then, I directed my investigation detection unit to conduct a thorough investigation to immediately coordinate with the survivor of Tisoy to interview or to take statement of the detainees where the thing happened. But pending the investigation, I cannot say that there was beating up already when the information hasn't been relayed to me. What was relayed to me at the time is that he complained of difficulty breathing and attested by the doctor that there was no external injury. Why would I say that there's a foul play already when the report says otherwise? So I was very thorough. I asked my criminal investigation detection unit to conduct investigation relative to the complaint of the family. Just to set the record straight, I did not cover up anything. I was standing by the report that was given to me, and that we did not change any tune of the investigation. We presented the information as it happens, as it came to me, and we did on the oversight. There was a parallel investigation ongoing while this information are coming in. Saka linawin ko lang po, no? Yung po yung purpose ng autopsy, yung detalye kung ano po yung cause ng pagkamatay. Sa nag-iimbestiga po kasi ganyan eh, yung ang unang titignan nyo, external injury. Kapag wala pong na-noted na external injury yan, at naman po talagang pinanuan din ng doktor nung nakipag-coordinate sa ospital yung investigador natin, na wala pong visible na external injury. Kaya po naisa lang natin sa autopsy yan at lumabas nga po yung resulta na yan na ang kinamatay trauma nga po yung sa head, neck, chest and upper extremities. Thank you. Hi, Sir. Jody po from Inquirer. Sir, how were you able to identify the suspects? Did they admit na sila yung bumugbog dun sa victim? Oh. Tama. Walang admission no? Unang-una, wala naman kasing abogado yan para imbestigahan natin. Ang malinaw dito, meron tayong 3 testigo na tinuturo sila. At patuloy yung investigasyon natin dahil sa investigasyon hindi lumalabas na 2 lang sila eh. Ang aligasyon ng 3 testigo natin habang sinasaktan, may mga taong nakakover para hindi makita ng duty police natin. Yun ang malinaw din sa testigo ng Kaya nga ipapile natin kaso ay murder eh. Yes, po. Kasi talagang he was not afforded to defend himself. May conspiracy, sir. May conspiracy. So murder the maximum na ibibigay namin maipapile is murder. Use of superior strength. Sir, I was superior able... strength ang ginamit eh. Superior strength. Sir, I was able to talk to the sister, si ma'am po. Sinasabi niya na, I think Friday or Saturday pa lang nakakaranas na ng pagbabugbog tong victim. May ganun na po ba tayong finding, sir? Nagsumbong na, ibig sabihin. Na? Wala, sir. Anong tanong mo? Si ma'am po, she told me na nabugbog na po yung suspect by Friday or Saturday pa lang. Meron po ba tayong findings doon? Kasi kung continuous po yung beating, dapat po siguro napansin na to ni jailer. Yung reported as per testimony ng ating witness, 18, alas 10. 18 is Monday? 18. Monday night. Monday night yung testimony ng witnesses. And the jailer did not notice anything yet?
prior to the... That's why they are relieved. We are conducting investigation as to probable kung mayroong culpability ba sila. Kasi may SOP naman tayo na ini-inspect. But, di ba sabi mo nga, Rodel, nung binubugbog, tinatakpan eh. Tinatakpan ng fellow inmates. Kaya nga conspiracy to eh. As of now, na-identify natin dalawa. We're trying to identify also yung iba. And later on, pag ma-identify pa namin, papapailan din natin ang kaso yun. Sir, I heard na at least 4 daw po yung namatay sa Novaliches Police Station. Based on your findings, posible kaya na the suspect that you were able to gather are the same suspects na Iimbestigahan din natin yan kasi same location and same incident. So that would also include of our deeper investigation. Sir, last na lang po kasi nahuli daw siya for alarm and scandal. But the family is saying dahil daw po shirtless siya, bumili lang ng cellphone load. Sir, pa-clarify lang po. Just to be, ang operation kasi natin ng Operation Tambay or in discipline crime, nag-start yan yung around curfew time, alas 10. And he was arrested past 8, no? Yes, Cap? 8:45 and he was arrested. As per reported to me, it is a report of alarm and scandal. So he was arrested earlier than the traditional discipline enforcement of the discipline crimes. Ay, Sir Henry po, DZMM. Sir, may binabanggit doon sa lugar na yon na may narinig na sinasabing hindi pa tayo tapos sa kota. May quota ba ho tayo, sir? Wala tayong quota. Ang standing instruction is to enforce the law. Hindi naman actually nga yung pagtatambay, hindi naman crime per se. Pero pag meron ka nang binabiolate na city ordinance sa pagtatambay mo, like nakahubad ka, may batas doon. Nag-urinating in public, may batas doon. Even nga yung pumito ka, sumipol ka sa babae, may batas pa rin sa Quezon City, magpapakain ka ng 5,000. So, ang is to enforce the law during this time. Kasi palang ito discipline crimes dinidiscipline natin yung nandyan sa kalsada, nag-standby and doing crimes. Pero kung usually naman, ang first reaction ng ating mga nag-ooperate na police, pumasok na kayo, umuwi na kayo. Yung katulong naman natin yung mga barangay. Pero siyempre, yung iba na hindi naman mag-hit call ng police, that's the time that they will be arrested. And they will be brought to the police station for processing. Sometimes, kung first offender, even at the police station level, pinauwi din pag first offender. Provided naman yun pag first offender, pwede pauwiin. Sir, isa na lang po. Marami ho kasing nababahala. Like dun sa mga 24/7 na mga convenience store, aarestuhin ba sila? Yung mga Starbucks, yung mga ang usapan tama nakahubad yung convenience store yun decente naman yung business. Hindi naman naka-short, naka-chinelas, nakatapak yun So that is totally different thing. We are trying to secure these people. Bakit naman natin na-arrestuhin? Kaya nga natin to ginagawa para yung pag mga nagtatrabaho, pag uuwi sila ng bahay nila, feel na feel nila yung safe umuwi. As a matter of fact, hindi na nga kami ng tatargetin naming lugar kung alin yung kakandakan namin ng operation. Kasi tumatawag na yung tao, sir, mag-operation, tambay naman kayo dito. Wala naman kaming operation na tambay. Tambay is not a crime per se. Pag nag-commit na sila ng crime sa pagtatambay nila, yun lang yung aming hinuhuli. Hindi na nga maubos-ubos yung nagte-text sa amin dito. Siguro baka kayo malapit sa compound nyo, naghihingi rin kayo na mag-operate doon. Kasi pag umuwi kayo, lalo na media, umuwi kayo ng 10 oras ng gabi. Siyempre gusto nyo, pag umuwi kayo, maayos yung dadaanan nyo. So, hindi ibig sabihin na nasa kalsada ka, huhulihin ka na ng pulis. Ang pulis naman, kami ba gugustuhin namin punuin ng punuin? Subukan nyo punta rin sa police station namin. Pagpasok mo palang amoy tao na. Kung as much as possible, siyempre kung po pwede namin pauwiin yan, pauwi namin. Kasi talagang congested na yung aming mga lock-up cell. Para ka na death sentence pag nakakalan sa lock-up cell. Kaya, from the point of view of the police, naman kami gawaan ng gawa. We're also humane. Tinitignan din namin yung human side and human right na aspect ng operation. Doon sa Benji Liwanag from DZBB, tanong ko lang, bakit yung mga nakukulong, bakit hindi na lang
yung community service, sir, yung May mga provisions ng local ordinances na hindi naman talaga kinukulong. Pinapaglinis na lang. Ibig sabihin, merong community service. It depends on the crime na committed. Kaso yung iba naman, revised penal code yung hindi mo pwedeng paglinisin-lisin yan. Oo. Dalawa naman yan eh. It's either fine or imprisonment. Pero while you're being processed, siyempre, under custodial investigation ka eh. Talagang pwede kang i-lock up kung may gagawin yung police. Ila-lock up ka muna. Pero as much as possible, kung fine lang naman, di pa fine. Yung minsan naman, kung first offender, pinauuwi na lang. So it depends really on the circumstances of the arrest. Okay. Dalawa, sir. Yung isa, yung dalawang suspect, nandun pa rin po ba sa station? Doon sa Station 4 at saka yung tatlong saksi or witnesses, ano po ang gagawin sa kanila? Ililipat po ba yung dalawa? Kasi baka magkainitan po itong tatlo at saka itong yung lima, the 2 suspects and the 3 witnesses is currently with SIDO. Kasi magpapile kami ng inquest, mag-aano kami ng inquest procedure. And yung isa naman nakapiyansa na yung isang witness. Yung dalawa will remain at SIDO. Kasi hindi naman natin pwede nang ibalik yun doon. Kasi nga, gang yung responsible doon na possible andun pa yung ibang culprits. So, sa SIDO namin I ordered Colonel Marcelo na wag na ibalik doon. Dito na sa amin sa district headquarters. Doon po sa mga natitira pang mga inmates sa loob ng Station 4, meron pa ho bang kaalyado itong dalawang suspect? Meron, yung Sputnik gang. Kaalyado nila. And majority ng, I was briefed, the majority na nakakulong doon, member ng Sputnik. On the solution side of the problem, I have tasked actually 128 lang yung sinabi namin, but Major Scott, how many was supposed to be there? Actually, nag-download na kami sa PCP. How many? Right now, sir, we have 160. 160 for a space for 40. Nag-download na. Kaya ngayon, ilan na lang yun nandun sa station level? As of this now, sir, we have a 102 male. 102 male, 36 female. Oh, so yung iba dinownload na. So I was thinking also on the solution side of the problem, because this is a problem. We are mandated to arrest because of our increased or heightened war on drugs. We have a heightened anti-criminality, and now we are enforcing discipline crimes. Definitely, mapupuno yung aking jail. So, anong pwede namin gawing solution? One is, inaano namin, dinadownload namin sa PCP. But even then, 100 pa rin yung nandun for a space of 40. Siguro, magko-coordinate ako sa mga barangay chairman kasi yung mga barangay hall at barangay level, meron din mga detention facility. I can do that. Sila naman magbantay. Especially kung barangay crimes lang, baka po pwedeng hindi nadalhin sa station. Doon na sila mag-stay sa barangay detention. On the solution side pa rin, ng itong complicated na problema na to, I have tasked my medical officer here, the dental service, to do what yung on the congestion side, yung bakit nagkaka-boil, bakit nagkakaroon shortness of breath. Siguro, meron ano bang mga i-recommend mong procedure dyan in terms of their health care? Actually, sir, yun nga po yung decongestion, sir. Magdi-decongest tayo tapos hanapan na lang po ng place na i-separate po yung mga na-arrest natin na sa city ordinances po from the other cases po na nakakulong. And paliguan po siguro para i-refrain po natin yung, kasi mostly po ang mga sakit, yung mga boils, yun po ang mga marami pong may pigsa. Siguro kulang po sa mga paligo, naghahalo na po yung viral and bacterial infections po ng mga nakakulong. So, actually po, nagko-conduct na po kami ng regular check-up po doon ever since pa po matagal na. So, minsan twice a month, lahat po ng station po naiikutan na po namin at nagbibigay po kami ng gamot po sa kanila. Thank you.
Sir, follow up lang po. Sir, si Ma'am Marilu lang, I just remember na sinabi niya na nung nahuli daw po yung kapatid niya, parang nakahubad po siya and then pinahawakan daw po yung ng bote and As I then said pinicture. before, you asked that already. That is subject for investigation. So, We are investigating that allegation as well. lahat po yun for investigation, sir. That is on the administrative side of the investigation. So as of now, sir, alarm and scandal, you stand Lahat by ng that? complaint na sinasabi na ni Malu at saka ng Tiyahin was taken in by my investigator, both the criminal and the administrative. If there were lapses, and the acts will fall where it may fall. So as to the details, these are the details that are being investigated in the administrative side. Okay, sir, since the family of Tisoy is here, may we hear from Ma'am Marilu? Kasi when I interviewed you, ma'am, yesterday, sinabi niyo po sa akin na sa isang punto, dahil allegedly nagwala po yung inyong kapatid, ay inilipat siya ng mga pulis sa ibang istasyon. At sa tingin nyo, kayo po ay naniniwala na hindi lang mga preso ang bumugbog, kundi pati rin mga pulis na naglipat sa kanila, sa iyong kapatid sa ibang istasyon ng pulis. Pwede po bang malaman ang inyong pananaw sa ngayon na nakita nyo, na sinasabi po ni Sir Esquivel na meron ng 2 suspect and probably more na nanakit sa inyong kapatid at yun ang posibleng talagang dahilan ng pagkamatay ng inyong kapatid? Naniniwala po ba kayo rito? Hindi po, kasi nung una pa lang po, nung umaga nung naghatid ako sa kapatid ko, nagtanong po ako kasi wala doon sa loob ang kapatid ko. Nung nagtanong po ako sa labas, sabi, nilabas daw nila ang kapatid ko, tapos ihailipat daw nila sa station to. Tapos nagwala daw ang kapatid ko sa labas kasi ayaw daw magpalipat. Gustong-gusto ng kapatid ko magpalipat dahil umpisa pa lang walang tulog, walang pahinga ang kapatid ko doon. Tapos ginawan pa nila ng kapatid ko na hinampas-hampas ng kapatid ko ang ulo doon sa labas ng Ibig sabihin, may din silang mga pulis kasi sa labas doon nangyari kasi nilabas nila ang kapatid ko dahil ililipat. Sir, may we hear your side? We take cognizance nga nung kinocomplain niya yun at kasama yon sa iniimbestigahan natin to identify kung sinong pulis yung gumawa nun, at we will be taking a statement if that indeed happened, and somebody will be responsible for that. Right now, how many are relieved? Is it just Grijaldo and Sanyo ba? The jail guard? How many are relieved? Station commander, the jail guard, the staff duty officer, the desk officer, and the ship patrol supervisor. Because So how there many, are sir? ship patrol. How many? 5? 5. 5 relieved. Ma'am, ano ang iba pa po ninyong hakbang na nais gawin, na susunod? Magpapail po ako ng kaso para makamit naman po namin magpamilya yung nangyari sa kapatid namin na hindi po namin isinansahan na akala ko talaga sa araw na yun malabas kong kapatid ko eh. Napakasakit lang dahil walang kwentang ginawa nila nang inaristo nila ang kapatid ko. Napaliwala ang buhay ng kapatid ko na bigla lang nawalang saysay ang buhay ng kapatid namin. Napakasakit. Noong na lang dumadalaw ako, bawat dalaw ko sa kanya, sa masakit ang dibdib ko. Bawat nakasakay ako sa jeep, iniisip ko ang kalagayan ng kapatid ko na simulat. Dumating siya doon, nakatayo, walang tulog, namumutla dahil walang pahinga. Hindi naman ganun kalaki yung ng kapatid ko eh. Nagmakaawa pa lang ako nung sa barangay pa lang. Kasi ayaw kong dadanasin ng kapatid ko kasi alam ko ang kulungan na sinasabi. Kasi balita pa lang sa mga TV, mga ganun na ang sitwasyon. Pero nagmamakaawa ako sa kanila, hindi ako nila pinakinggan. Kahit
Ilan sila ang tinanungan kong mga pulis kung pwede ko piyansahan yung kapatid ko. Madala ko lang ng Sabadong umaga yun. Pero hindi kayo naawa sa akin. Nag-offense po ako sa inyo kung anong gagawin ko. Bakit gin-inquest nyo pa rin yung kapatid ko? Hindi naman gaano kalaki ang kaso ng kapatid ko eh. Wala lang siyang damit pang itaas. Nagmamakaawa ako nung umaga na yun na huwag nyo i-inquest ang kapatid ko. Pero hindi nyo ako pinakinggan. Tingnan niyo ang nangyari sa buhay ng kapatid ko na walang saysay dahil lang sa kapabayaan niyo. Kayo dapat nasa serbisyo eh. Karapatan niyo. Obligasyon niyo pong bantayan yung nang secure niyong tao. Huwag naman sana yung ganun. Ang akala namin malabas namin pamilya namin. Yun pala ang manilalabas ko ay patay na. Nagpakasakit sa akin eh. Sir, sorry. Ma'am, nagsumbong po ba kayo sa mga pulis ng time na sinabi nyo binubugbog na yung kapatid nyo ng mga kapwa preso? Kasi di ba simula pa lang kinabukasan dumalaw na kayo, nagbigay kayo ng mga pagkain para sa kapatid nyo. At nagsabi na po ang kapatid nyo sa inyo na binubugbog kayo ng yung kapatid nyo ng kapwa preso. Sinabi nyo ba to sa mga pulis para ma-address na agad yung situation? Hindi po, kasi natakot din pa ako na yung sabi-sabi na pag-initan sa loob yung kapatid ko kasi meron din daw na minsan yung mismo pulis yung mag-utos sa kanila, bugbugin sa loob. Ayoko rin yung po kasi danasin ng kapatid ko eh. Anyway, as we talk, lahat ng pulis na kino-complain mo, na-relieve na yung 5 and kung sino pa na po pwedeng imbestiga, na ma-identify, ay part ng ating ongoing investigation para kung sino ang mananagot yan. May I also ask, kasi yung witnesses po ba, miyembro ng Bahala na gang? Kasi if I remember Hindi correctly... Bahala, Hindi, kasi nga, yun nga, meron atang Sputnik, sila yung nagko-control, pero may kalabang Bahala na gang inside. Baka naman din kasi... Sir, kasi kahapon yung isa naming reporter was there to interview. May na-interview siya na taga Sputnik, may na-interview siya taga Bahala na. Baka naman din kasi dahil may internal problem within the jail, baka nagsusumbungan sila, baka ibang tao ang kumbaga, di ba, there's a possibility na pwedeng ituro yung kalaban na gang nung ano. Kasi merong na-interview Renato de Guzman na sinasabi niya na hindi naman talaga nagsimula ng away itong si Tisoy. Pero ang sinasabi ng taga Sputnik, si Tisoy ang nagsimula. So, ano ang hakbang na lang na ginagawa nyo rito? Kung within the jail, merong magkakalaban nga talaga ng mga grupo-grupo at pwedeng sila-sila rin ang nagtuturuan para isisi sa kanya yung pagkamatay ni Tisoy. Well, in fact, hindi naman pala. Anong hakbang nyo dito pero sa... kasi yung witness Exactly, sir. That's why I'm asking. Yung witness ba na yun, miyembro ng kalaban ng Sputnik? Kasi possibly... Can I answer na? Oh, yes, sir. Yung witness kasi genuine Ilocano, hindi rin siya Okay. Bahala, hindi rin siya Sputnik. Okay. So on the part na baka nagtuturoan yung sinasabing member, itong na-interview nating witness is genuine Ilocano. Mhm. So tapos yung isa, nakapagpiyansa, bakit ka nag-testify? Kasi hindi niya na makonsensya yung nakita niyang pambubugbog na nagresulta ng pagkamatay. Yung isa kasing witness, si Nestor Millet yata. Ito, si Nestor Millete. Nakapiyansa na to eh. So kaya pinilit niya magpiyansa is in order for him to testify doon sa nakita niya. Yun ang lumalabas sa statement niya. As to the possibility na nagtuturoan yung mga gangs, we will look into that. But for the record, yung isa namang detainee, genuine Ilocano, hindi naman siya Bahala, hindi naman siya Sputnik. Okay. So reliable yung testimony nitong isang former detainee na nakapiyansa na at saka yung isa yung hindi ko lang alam kung may affiliation itong pangatlo. Meron bang affiliation pangatlo? Si Rolly San Jose? Wala din eh. What's So the name again of the reliable, kaya sila nag-testify kasi hindi nila mabigat din sa konsensya yung nakita nila, kaya sila nag-testify. So doon sa angulo na yun na baka Bahala na yung isa ay Sputnik, hindi. Yung suspect, mga Sputnik. Yun ang maliwanag. At itong si Richard, ito yung parang mayor, ito ba yung parang nag-mayor doon, Malu? Yan yung nangihingi sa inyo ng takal.
Itong si Justin, ito yung parang assistant niya. O, yun. Itong dalawa talaga to, ito yung naghahari-harian doon. So, Yan po yung inaabutan ko ng 20-20 po eh. Iba yung binibigay ko sa kanya, 50-20. may separate pa siya. Po, mayroon pa hinihingi ang kapatid ko, binibigyan ko 80-60 kasi iba pa yung bibigyan ng kapatid ko sa loob na hinihingi nila kasi kung walang kapatid ko ibibigay, bubugbugin din siya. Kaya umuutang ako sa mga kapitbahay ko, bawat dalaw ko doon para maibigay ko sa kapatid ko. Tinitiis ko sa mga kapitbahay ko para maibigay ko lang sa kapatid ko para hindi naman sana siya mabugbog ng ganun. Pero iba pala ang napuntahan ng ng buhay niya dahil sa kanila. Ito nga, lagi nang nangyayari to sa jail, may mayor-mayor. Pero may standing instruction tayo to break up this kind of practice sa mga detention cell. So given naman yan sa ating mga that's why sa administrative side ng investigation, in-depth yun, malalaman natin kung sino ang merong culpability dito. Sir, how do we assure that the same incident won't happen again? How do we assure that the people inside the jail are safeguarded and respected? At the mere fact na the jailer and the station commander will all relieve, they better do their job na to ensure.